Mga kapuso, karaniwan na kapag nagkakagusto tayo sa isang tao, inaalam natin ang lahat ng tungkol sa kanya. Inaalam natin ang mga paborito nila, pagkain, damit, kulay at kung ano-ano pa. At para makita ang taong gusto natin ay inaalam natin ang mga karaniwang lugar na pinupuntahan nila o kaya naman ay tinatambayan nila. Kaya minsan, kapag matindi talaga ang pagkagusto mo sa isang tao, tinatawag kang stalker. At kapag nabansagan kang stalker, ibig sabihin ay may masama kang intensyon sa taong gusto mo. Pero paano kung hindi naman masama ang intensyon mo? Paano kung ang layunin mo lamang ay magkaroon ng inspirasyon sa buhay? Matatawag ka pa rin bang stalker? Dear Papa Dudut, ako po si Julie, 25 years old at nagtatrabaho bilang photographer para sa isang production company dito sa Makati. Panganay ako sa 3 magkakapatid at ulila na kami sa ama. Si mama na lang ang naiwan sa amin. Maraming nagsasabi na kamukha ko si Camille Prats noong dalaga pa ito. Pareho kaming cute at masayahin ang aming mukha. Ang totoo niyan ay masayahin talaga ako. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko, ang tingin ko daw sa buhay ay half full palagi ang baso at hindi half empty. Kaya palagi ako nakangiti. Kahit nahihirapan na ako ay ngingiti pa rin ako. Ayokong pinapakita sa iba na umiiyak ako. At saka hindi rin naman ako madaling umiyak. Pero kapag umiiyak ako, buhos po talaga. Alam mo Papa Dudut, matindi rin ako kung magkagusto sa boys. Lalo na noong high school ako. Hindi ako nahihiyang magbigay ng love letter o kaya kapag may libreng oras ako ay sinusundan ko yung taong gusto ko. Iniisip ko kasi, masaya ako kapag nakikita ko ang taong gusto ko o yung crush ko. Nagkakaroon ako ng inspirasyon makita ko lamang siya. Natutuwa ako kapag napapangiti ko siya. Sa akin ay okay na yon. Hindi na niya kailangang magkagusto pa sa akin. Pero syempre mas okay kung magkakagusto siya, hindi ba? Pero okay lang kung hindi naman. Nadala ko yung mga ganitong pag-uugali hanggang sa mag-college ako. Papunta pa lang ako sa freshman orientation namin nung una kong makita si Roman. 24 lang siya noon pero nasa final year na sa law school. At dahil hindi ako inabutan ng K-12, 16 years old pa lamang ako nang pumasok na freshman sa isang malaking university sa Metro Manila. Nagkaroon ng aksidente noon sa daanan. Nagkabuhol-buhol ang traffic dahil may tumaob na van. Bumaba kami sa sinasakyan naming jeep dahil nakita naming nagkakagulo na ang mga tao. Nakita ko na may mga tao sa loob ng van na hindi pa rin makalabas. Yung iba, umiiyak. Yung iba naman ay humihingi ng saklolo. Kaya lang, lahat ng mga tao ay parang tulala. Walang makagalaw sa sobrang shock dahil sa aksidenteng nangyari. Tapos ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na sigaw. Hindi sigaw na parang natataranta kundi sigaw na parang naguutos. Nakita ko sa kaliwa ko ang isang lalaking nirorolyo ang mahabang sleeves ng polo niya habang nagdidikta sa mga tao kung ano ang gagawin. Siya mismo ang dumapa para kunin ang mga taong natrap sa loob ng tumaob na van. Isa-isa nilang nailigtas ang mga pasahero. Mabuti na lang at walang namatay. May mga nasugatan pero hindi naman malubha. By that time ay dumating na ang rescue team kaya nabigyan ng emergency treatment ang mga nasugatan. Nagpalakpakan ang mga tao nang mahugot ni Roman ang huling tao sa van. Doon ako unang humanga at nagkagusto sa kanya.
Nung una kong nakita si Roman, Papa Dudut, ay hindi ko alam na iisa lang pala ang pinapasukan naming university. Pero dahil magkaiba kami ng kurso ay hindi ko siya nakikita. Nagkita na lamang kami nang muli kaming nagkabanggaan sa library. As in literal na banggaan talaga. Medyo clumsy rin kasi ako kaya hindi ko siya napansin. Pero siya yung nagsorry sa akin habang tinutulungan niya akong pulutin yung mga gamit ko. Ako naman ay natulala na lamang. Wala akong nasabi kundi okay lang. Yun lang. Hanggang sa umalis na siya, sayang. Hindi ko man lang natanong kung ano ang pangalan niya. Ang kisig ng mukha niya, Papa Dudut. Sa malayo medyo matatakot ka kasi mukhang domineering. Pero sa malapitan, parang masasabi mo sa kanya lahat ng problema mo kasi alam mong makikinig siya. Pero mabait siguro akong tao, Papa Dudut, kasi may extra blessing akong natanggap mula sa langit. Naiwan ni Roman ang ID niya sa counter na hiniraman niya ng libro. Student assistant yung kaibigan ko kaya nakuha ko kaagad yung pangalan niya. Pati yung kurso, student number, at napasigaw na lamang ako ng thank you Lord. Mula noon ay pinuntahan ko na siya sa building nila. Inalam ko yung schedule niya, pati yung mga lugar na madalas nilang tinatambayan ng kapareho niyang mga law students. At dahil may camera ako na may telephoto lens, madalas ko siyang nakukunan mula sa malayo. Naglalakad, nag-aaral, nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa madaling salita ay naging stalker ako ni Roman, Papa Dudut. Hindi naman unusual na may dala akong camera kasi visual communication ang kurso ko. Required kaming mag-submit ng photos ng iba't ibang tema. Nagkataon nga lang nakasama si Roman sa mga pictures. Kapag landscape, nandun siya sa tabi ng puno. Nag-aaral. Kapag cityscape ang tema, naglalakad siya habang isang luma at mataas na building ang nasa likuran niya. Kapag portraiture, puro mukha niya. Wala akong magagawa. Inspired ako kapag siya ang kinukunan ko, Papa Dudut. Yun nga lang, hindi ko alam na napapansin na pala niyang sinusundan ko siya. Ang ganda ng kuha niya rito, diba? Ang soft ng tapo ng ilaw sa harap tapos may highlight sa buhok. Ikaw talaga, basta inspired ka, ang gaganda ng kuha mo. Lalo na kung kasama si attorney sa picture. Uy, mabuti hindi ka niya nahuhuli na kinukunan mo siya. Hindi ko alam kung alam niya. Parang deadman naman siya pag nakikita niya ako. Pero one time, hindi ko alam kung mainit yung ulo niya. Nung kukunan ko na siya habang nakaupo sa bench sa labas ng building nila, dapat tingin siya sa akin. Ang sama ng tingin. Kaya bigla akong iniwas yung camera ko. Kunwari kukunan ko ng picture yung puno sa harap ko. Nakakatawa ka talaga. Kung ako yun, baka tumakbo na ako bago mapahiya. Hindi naman siguro ako hihiyain ni attorney. Mukha naman ako mabait. Tsaka may legitimate excuse naman ako para kumuha ng pictures. Yun nga lang, may iba rin akong intensyon. Oy, huwag mo sabihin ikaw ang manliligaw, ha? Oy, hindi ah. Pero pwede rin. Kaya lang, baka pagkaharap ko na siya, matulala na naman ako. Tapos wala akong masabi. Kagaya nung nagkabanggaan kami sa library. Uy, ang tagal na nun, ah. Patapos na yung SEM, nahihiya ka pa rin. Hindi ko nga alam eh. Kahit sa malayo, kumakabog yung dibdib ko sa sobrang kabe. Eh di lalo na ako sa malapitan. Baka atakihin na lang ako sa puso. Malamang. Excuse me, ikaw si Julie? Ha? Ikaw si Julie? Oo, ako nga attorney. Ano? Ako si Julie. Hi! Huwag ka masyado maging friendly sa akin. Ha? Kailangan kong i-confiscate yung SD card ng camera mo. SD card ko? Bakit? I believe majority ng mga kuha mo sa SD card mo ako ang subject. At dahil hindi ka nagpaalam sa akin, pwede kong i-confiscate ang mga kuha mo. Ha? Nagkataon lang nakasama ka sa picture pero hindi naman ikaw ang main subject eh. Kahit tignan mo pa, oh. Tsaka akin to. Akong may-ari ng mga picture na kinunan ko, hindi ikaw. Alam mo, Miss Julie,
I suggest huwag ka namang ipag-argue sa isang law student tungkol sa ownership rights. Pero... Ibigay mo na sa akin yan. I-delete ko na lang. Huwag mo nang kunin. Please naman no. No. Akin na. Please. Bigay mo na. Nagsabi na naman ng please eh. Ito na nga. Thank you. Lagot, paano yung mga plates mo? Uy, nakita mo lang yung asawa mo. Nabaliw ka na. Hindi. Nakita ko lang siya. Naging con artist na ako. Yung lumang SD card ko yung binigay ko sa kanya. Yun yung SD card na wala siya sa picture. Pinagpalit ko habang nagtatalo kami kanina. Ay, grabe siya oh. Siyempre naman no, pinaghirapan ko yung mga pictures na kinunan ko sa kanya. Ibibigay ko lang. Hindi no. Ay, malamang pag nakita niya yung laman ng SD card, magwawala yun. Hahantingin ka nun. Eh di mabuti. Next sem, siya naman ang maghahabol sa akin. Baliw! Kaya lang nang sumunod na semester ay hindi na kami nagkita pa. Huling taon at huling sem na ni Roman sa university. Pero hindi ko na siya nakita pa. Dahil nung sumunod na semester ay nagkaroon ng isang napakalungkot na pangyayari sa pamilya namin. Namatay si Papa. Devastated kaming lahat sa pagkamatay ni Papa. Lalo na kasi spoiled kaming lahat sa kanya. Mula kay Mama hanggang sa bunso naming kapatid ay spoiled sa kanya. Kaya hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin ang unang kamerang binili niya para sa akin. Masakit kasi maaga kaming iniwan ni Papa. Pero kailangan naming harapin ang reality na wala na siya. Sa pagkalibing kay Papa ay nagmeeting kami ng mga kapatid ko. Kasama si Mama. Si Papa ang breadwinner sa pamilya at nung namatay siya ay nawala na ang taong nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. At dahil masyado pang bata ang dalawang kapatid ko, kami ni Mama ang nagtutulungan sa mga magiging gastusin namin sa pang-araw-araw. Naghanap ng mapapasukang trabaho si Mama. Pero dahil hindi naman nakatapos ng college, nahirapan siyang makakuha ng trabaho. Nang matanggap naman siya sa trabaho ay hindi naman ganong kalaki ang sweldo niya. Nasa minimum lang. Ako naman bilang panganay ay nag-decide ako na maging irregular student na lamang. Kapag may pang-tuition, saka ako mag-i-enroll. May mga semester na nagpa-file ako ng leave of absence para magtrabaho at makapag-ipon ng pang-tuition. Kaya inabot ako ng halos 7 years bago ako nakagraduate sa isang 4-year course, Papa Dudut. Sa loob ng 7 years na yon, hindi ko pa rin makalimutan si Roman. Pero dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho at pag-aaral ay hindi ko na siya hinahanap pa. Ang sabi sa akin ni Marie, after a year pagkatapos niyang graduate ay nakapasa na to ng bar. Wala siya sa top 10 pero nasa 3% ng mga nakapasa. Yun nga lang ay hindi ko na alam kung saang legal office siya napunta. Pero noong mga panahon na yon kahit na hindi ko siya nakikita at wala na akong balita pa sa kanya, isa pa rin siya sa mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas para magpatuloy at lumaban sa buhay. Dahil sa kanya at dahil nakikita ko ang mga pictures niya, nagiging positive pa rin ako sa buhay ko. Kahit sumagi sa isipan ko na baka nag-asawa na siya, masaya pa rin ako at iniisip ko at least yung taong nagbigay sa akin ng saya, masaya na rin sa buhay niya. Pagka-graduate ay nahirapan akong humanap ng trabaho. Kung meron man, puro racket lang sa production. Hindi stable ang sweldo. Noong mga panahon na yon ay nag-aaral pa ang kapatid ko kaya kailangan ko ng trabahong may sweldong natatanggap kada kinsenas at 30 para matulungan sila sa pag-aaral. Nirecommend akong legal assistant ng kaibigan ko sa isang law firm. Madali naman ako natanggap kasi noong working student ako ay isa sa mga naging trabaho ko ay messenger sa isang law firm.
Tumutulong din ako sa mga legal secretaries ng mga abogado nila, kaya naman kahit papaano ay may alam na rin ako. Kahit para legal work ay pinapagawa na rin sa akin kapag busy ang mga tao. First day ko sa law firm ay walang masyadong tensyon. Kasi ang sabi nila, yung attorney na magiging boss ko ay naka-leave daw. After 3 days pa bago siya bumalik. Kaya habang wala siya, tumutulong muna ako sa mga ibang legal assistants ng mga trabaho nila. Gumagawa ng sec certs o yung secretary certificates. Nagpa-file ng motion for extension. Nagmo-monitor ng mga email para sa schedule ng mga abogado sa korte o court hearing nila. Chill lang ako sa loob ng 3 araw. Julie! Uy! Hi, Mia! Ang aga mo ah! Siyempre, ngayon dating ng boss ko. Ngayon pa lang kami magkikita kaya magpapa-impress ako. Good luck sa'yo! Tara, sabay na tayo sa elevator. Okay. Ay! Puno na. Galing kasi sa basement eh. Hindi, pwede pa. Dali, singi tayo. Okay. Ayaw mo talagang malate ha? Naman! Nga pala, bakit mo sinabing good luck sa akin? Eh kasi yung natapat sa yung abogado, mahigpit. Yung mga legal assistant niya, pag nagkamali, may warning muna tapos pag naulit, hindi na pinababalik. Talaga? Sobrang higpit? Ah, grabe! Di bale, yung mga pinagagalitan niyang legal assistants, hindi naman sumasama ang loob sa kanya. Bakit? Sobrang tanda na kaya hindi na nila inaaway? Hindi no? Sobrang gwapo kaya. Kaya imbis na magalit, naiiyak na lang sila sa panghihinayang na hindi na nila makikita ang gwapong boss nila. Ganun? Dapat pala ingat ako palagi. Mahirap nang magkamali. Bihira ang gwapong boss. Kaya lang, parang hindi babae ang gusto eh. Lalaki rin yata. Kasi 32 years old na, wala pang asawa o girlfriend. E minsan nagde-date pero walang steady na dinedate. Sayang. Kawalan sa ating mga kababaihan kung Becky pala siya. Di bale, expert ako sa gay lingo, besh. Baka pareho kami ng type na lalaki. Shh! Ingay mo. Ay, sorry. Ay, salamat. Lumuwag din. Julie, Bakit? nandito yung boss mo. Nasaan? Nasa likod mo. Hi, Sir Aramel. Hi, Sir... Roman! Julie, right? Yes, sir. Don't worry. Nagbibigay ako ng 3 warning bago ko pinagre-resign ng assistant ko. Attorney? At hindi ako member ng third sex. Ako rin po! Oh my gulay, Papa Dudut. Yung last 30 seconds bago kami dumating sa floor namin ang pinakamahabang 30 seconds ng buhay ko. Pagkalabas ng elevator ay hindi ko alam kung saan ako susuot dahil sa sobrang hiya. Pero naging professional si Attorney Roman sa akin. Pinapunta niya ako kagad sa office niya para i-orient ng mga inaasahan niyang gagawin ko bilang legal secretary niya. Pagkatapos ng initial shock ay kumambyo na ako kaagad sa work mode ko. Una, kasi ayoko magkamali dahil kailangan ko ng stable na trabaho. At ikalawa kasi si attorney may love pala ang boss ko. Bawal magkamali. Kaya lang medyo nalungkot din ako kasi parang hindi na niya ako naaalala. Sa bagay, 7 years ago na rin yun at nagbago na rin ang itsura ko. Nagmature na. At isang beses lang kami nagkausap. Okay lang sa akin. May bonus inspiration na uli ako. Thank you, Lord. Sa loob ng mga sumunod na araw, papadudot kung merong gagawing evaluation sa aming mga legal assistants, siguradong excellent ang makukuha kong grade. Paano ba naman kasi ako palagi ang nauuna sa office namin at halos kasabay ko na yung maintenance ng building na pumapasok sa umaga. Bago dumating si attorney ay handa na yung mga papeles na kakailanganin niya for the day. Handa na rin ang coffee niya. Black na may 3 sachet ng brown sugar na kasama. May kasama pang konting kakanin na binili ko sa may amin.
Kaya naman talagang masarap na pang merienda yon o kaya naman pang-almusal. Nung una kong dinalhan si attorney noon ay tumaas ng konti ang kilay niya. Parang sinasabing, "Ano to? Bribe?" Ngumiti na lang ako at sinabing, "Hindi po attorney, Energizer." Kinain naman niya at nagustuhan niya. Kaya tuwing umaga ay nagdadala ako ng kakanin para sa kanya. Akala tuloy ng mga nagtitinda noon sa amin meron akong boyfriend na mahilig sa kakanin. Ang sabi ko na lang malapit na, sabay tawa. Masipag ako magtrabaho at mabilis akong matuto. Sa katunayan ay madali kong natutunan ang hierarchy ng mga abogado sa opisina namin. Associate ang tawag sa mga bagong pasok ng abogado. Senior associate naman ang tawag sa mas matagal na ng konti sa kanila. Tapos junior partner at ang pinakamataas ay senior partner. Si attorney ay senior associate pa lang pero ang chismis sa opisina, before the year ends ay gagawin siyang junior partner. Magaling siya Hindi ko pa siya nakikita in court pero ang sabi nila kapag alam nilang si attorney Roman ang abogado medyo natatakot ang kalaban. Nalaman ko din na kahit saan pala ay merong discrimination. Kahit sa isang law firm ay siguradong hindi sadya o glaring pero meron. Minsan kahit na hindi namin trabaho ay pinapagawa sa amin. May mga nagpapabili ng pagkain, nagpapabitbit ng mga bag nila sa sasakyan, papupuntahin ka sa bahay nila para pick upin ang ilang mga documents, tapos ay makikidaan pa sa pinalonde nilang suit total on the way naman daw. In other words hindi lang kami legal assistants, kundi personal na secretary din nila. Ako, okay lang sa akin kahit pagpalinisin ako ni Attorney Roman ng kondo niya. Si Attorney My Love naman yun Para sa kanya ay gagawin ko. Kaya lang naaawa ko sa ibang legal assistant. Lalo na kay Mia na napunta sa kanya yung isang babaeng lawyer na medyo matapobre. Yung kapag tinitingnan ka, alam kong peke o branded ang suot mong damit at alam kong may K o wala ang suot mong jewelry. Sa tuwing pinapagalitan ni Attorney Casey si Mia, parang akala mo may nakuha siyang alipin. Pero bumabawi naman ito. Kapag alam niyang napaiyak niya si Mia, kinabukasan ay nagdadala to ng lunch para kay Mia. Ang sarap ng lunch mo ha. Alam mo na kung bakit. Ba't hindi ka kasi magpalipat ng lawyer? Hindi pwede. Dahil kay Attorney Casey kaya ako napasok dito. Isa pa, bumabawi naman siya pag alam niyang pinagalitan niya ako. Tapos uutusan ka niya uli ng mga personal errand niya. Okay lang yun. Sanay na ako. Pag nag-a-abroad naman siya, may pasalubong ako, no? Yung pagkain na binibigay sa eroplano? Halata ba? Oo. Bakit ikaw? Kahit hindi mo na trabaho, ginagawa mo pa rin para kay Attorney Roman. At least si Attorney Roman, hindi niya ako inuutusan. Ako na yung nagkukusang gawin yung ilang personal errands niya. Minsan nga kahit ayaw niya, ginagawa ko pa rin. Papagalitan niya ako, pero alam ko, grateful siya sa ginawa ko kasi nakakatulong ako para mabawasan yung maliliit na bagay na medyo toxic para sa kanyang gawin. May gusto ka kay Attorney Roman, ano? Shhh! Huwag mong ilakas! At least ako may motivation para gawin yung ginagawa ko. Tsaka magaling si Attorney Roman. Hoy, magaling din naman si Attorney Casey Marami na nga ako natutunan sa kanya. Magaling ba yung puro motion for extension ng pinapagawa sa'yo? Pa-extend ng mga kaso? Tsaka anong natututunan mo? Umiyak ng tahimik? Julie? Attorney! Nakabalik na kayo galing sa korte sa Bulacan? Obviously. At mukhang hindi mo narinig kasi may iba kayong pinagkakaabalahan. Sorry, sir. Julie, balik na ako sa table ko, Okay. Napa-photocopy mo na ba yung pleadings na pinapafile ko sa korte kahapon? Opo, attorney. Nasa table nyo na po. Good. Julie? Attorney? Na-appreciate ko yung mga ginagawa mo para sa akin pero sana, kung anong advice mo sa kaibigan mo, sundin mo rin. Hindi kayo alalay. Huwag niyong ibaba ang sarili niyo dahil ang nagkataong mas mataas ang ranggo namin sa inyo dito sa office. Sir, narinig niyong usapan namin? Ibig sabihin... Narinig kong pinag-uusapan niyo si Attorney Casey. Okay. Pareho kaming senior associate ni Attorney Casey. Kaya sana,
Huwag niyo siyang pagchichismisan. Sorry, attorney. Huwag mong gawing forever ang pagiging legal assistant. May iba ka pang skills na pwede mong pagkakitaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat na lamang si Atty. Roman sabay pasok na sa office niya. Anong ibang skills ang sinasabi niya, Papa Dudut? Office skills? Alam kaya niyang nagsa-sideline ako kapag weekend para madagdagan ang kita ko? Bigla tuloy akong nahiya. Pero tuloy pa rin ako sa ginagawa kong pagtulong kay Atty. Roman. Wala namang masama. Isa pa ay masaya akong nakakatulong sa kanya. Papa Dudut, nakalimutan kong sabihin na kaya din pala ako medyo asar kay Atty. Casey kasi bukod sa pagiging arogante, ay may gusto rin siya kay Atty. Roman. Technically, karibal ko si Atty. Casey kay Atty. Roman. Hindi lang yun chismis, Papa Dudut. Nakikita namin kapag magkasama sila. Gusto niyang laging nakahawak sa braso ni Atty. Roman. Si Atty. Deadma. Kapag nakikita ko nga sila ay parang gusto kong pumagitna na sa kanila at paghiwalayin silang dalawa. Kaya lang, legal assistant lang ako. Wala akong karapatan. Julie, pasok ka rito sandali please. Hi, Julie. Hi, Attorney Casey. Ano yan, Attorney Roman? Kailangan ni Atty. Casey nung manifestations na pinagawa ko sa iyo kanina. Tapos na ba? Opo, tapos na. Wow, Roman. Very efficient talaga ng sekretary mo. Palit na lang tayo. Sanay na sa'yo si Mia. Sanay na sa akin si Julie. Huwag mo nang guluhin ang sistema. Ang selfish mo naman. Ano, Julie, payag ka? Po? Mabait naman ako eh. Tsaka pag nasa akin ka, papalitan natin ang style mo ng pananamit. Gagawin kitang mas feminine, hindi yung puro maong at polo shirt ka na lang. Mas efficient para sa akin yung maong at polo shirt. Roman naman, babae si Julie, wag mong gawing one of the boys. Alam kong babae siya. Opo, babae ako. Sabagay, kaya siguro yung messenger sa 7th floor may crush sa'yo. Alam mo ba yun, Roman? Hindi ako interesado. Alam mo, Julie, bagay kayo ng messenger. Ano ang pangalan nun? Si Ernie po. Kaibigan ko lang yun. Mas kaibiganin mo pa, Julie. Pareho kayong masipag, pareho kayong rank and file. I'm sure magiging compatible kayo sa isa't isa. Parang kami ni Roman. Bagay kami, hindi ba? Stop it, Casey. Hindi ka nakakatawa. Hindi naman ako nagpapatawa eh. Dapat kasi kung kanino ka lang bagay, doon ka lalapit. Hindi mo pwedeng abutin yung mga bagay na hindi mo kayang abutin. Hindi ba, Julie? Pwede naman pong tumungtong sa hagdan pag hindi na maabot. Ano? Nangiinis ka ba? Ay, hindi po, Attorney Casey. Pinatatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso ni Attorney Roman. Talaga? Katulad nung pinatawa mo ako nung maling SD card ang binigay mo sa akin dati? Maling SD card? Sige ba, kukunin ko lang yung pinapagawa nyo? Anong SD card? Private joke. Naaalala niya, Papa Dudut. Naaalala pa rin niya ako. Naaalala pa rin ako ni Attorney. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko pagkatapos ko sa office ni Attorney Roman. Masaya kasi ang ibig sabihin, hindi niya ako nakalimutan. Takot kasi ibig sabihin nun, baka gantihan niya ako sa maling SD card na ibinigay ko noon sa kanya. Hiya, kasi ibig sabihin alam niyang may gusto ko sa kanya at ako ang dati niyang stalker. Baka isipin niya na sinusundan ko siya. At excited kasi ang ibig sabihin baka naman kahit konti ay may future kaming dalawa o wishful thinking ko lang yon, Papa Dudut. Sana hindi. Mula noon ay naging medyo awkward na ako kay Attorney Roman. Pero siya naman yung medyo parang natatawa sa sitwasyon namin. Minsan parang sinasadya niyang pansinin yung mga bagay na ginagawa ko sa kanya dati. Halimbawa, bakit hindi ko na raw siya binibigyan ng kakanin kasama ng kape niya? Sabi ko namatay na yung kapitbahay namin gumagawa ng kakanin, kaya hindi na ako nakakapagdala. Gusto kong humingi ng sorry kay Mang Ising, Papa Dudut. Kasi pinatay ko na siya sa office namin kahit buhay pa siya. Ayokong umasa.
Ayokong matuwa ng husto kasi baka hindi naman magkatotoo. Okay na kasi ako noon na wala akong iniisip, kundi yung nararamdaman ko lang. Masaya na ako na secretly ay may gusto ako kay attorney. Pero ngayong alam kong alam na niya na may gusto ako sa kanya, hindi ko maiwasang hindi kabahan sa tuwing nakikita ko siya o tinatawag ang pangalan ko. At alam kong masasaktan ako ng husto kapag nagalit siya o na-disappoint siya sa akin. Mia! Napaka-inefficient mo talaga! Bakit po, Attorney Casey? Anong bakit? Nakalimutan mong i-remind sa akin yung juice ko? Hindi mo na-monitor? Naku po, sorry po, Attorney Casey. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadyang maging tanga. Ano bang silbi ng sorry mo? Siguradong mapapagalitan ako ni CSC bukas. Kakairita ka! Sorry po, Attorney. Hindi na po mauulit. Huwag ka magpapakita sa akin buong linggo, ha? Sorry po, Ma'am. Sorry po talaga. Mia! Mia! Oh, tapos ng palabas. Ba't nandito pa kayo sa labas? Nagkamalay na si Mia. Pinadala ko na lang sa ospital para makasigurong hindi nabagok ang ulo niya at lalo maging inefficient. Hindi maganda yung sinabi mo, Casey. Bakit? Kasalanan ko bang hinimatay siya? Hindi ko naman siya sinaktan ah. Mahina kasi ang loob. Kaya kinakayan-kayanan niyo siya. Ano? Julie! Matagal na nagtitiis sa inyo si Mia, Attorney Casey. Hindi niya kayo sinasagot dahil may utang na loob siya sa inyo. Pero wala kayong karapatang insultuhin ang pagkatao niya. Sekretary niyo siya, hindi niyo siya alalay o alipin. Abogado pa naman kayo, hindi kayo marunong kumilala ng karapatang pantao ng bawat nilalang? Roman, patigilin mo sekretary mo kundi irereklamo ko siya sa senior partner natin para mapaalis na yan. You don't have to do that. Bago mo siya maisumbong, paalisin ko na siya rito. Attorney. I'm sorry, Julie. Tama ka, pero hindi tama ang ginawa mo. Hindi ko mapapalampas yon sa isang subordinate. Okay lang, Attorney. Huwag na kayong mag-abala na sisandehin ako. Magre-resign na lang po ako. Kahit masakit, Papa Dudut, ay nag-resign ako. Pero hindi masama ang loob ko. Ang tanga ko pagdating sa pag-ibig, no, Papa Dudut. Hindi na nga ako kinampihan ng taong mahal ko. Naiintindihan ko pa kung bakit niya ginawa yon. Ayokong maging minus point sa kanya ang pagkakaroon ng sekretary na walang manners at paalaaway. Ayokong dahil doon kaya hindi siya gagawing junior partner kasi kapag nangyari yon, ako ang unang malulungkot. At saka ang sabi naman niya, meron akong ibang skills na pwede kong magamit kung sakali. Kaya hindi ako natatakot na mag-resign. Nangihinayang lang ako kasi malaking tulong sa pamilya namin yung 15 at 30 na siguradong sweldo ko. Pero kilala ko yung pamilya ko. Alam ko na maiintindihan nila kung sakaling tipid muna kami hanggat hindi ako nakakahanap ng kapalit na trabaho. Nagbigay ako ng 2 weeks notice sa opisina para makahanap sila ng ipapalit sa akin at ma-endorse ko ng maayos sa papalit sa akin ng trabahong iiwanan ko sa kanya. Si Attorney Roman, hindi ko alam kung galit sa akin o masama ang loob kasi masyadong formal ang trato sa akin. Parang ako ang sinisisi niya na nag-resign ako. Pagdating nung huling araw ko sa opisina, nagpaalam ako kay attorney. Attorney Roman, Yes? magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng ano? Sa kabutihan nyo, sa mga itinuro nyo sa akin, at sa mga advice nyo sa akin. Yun lang? Opo. Sigurado ka? Okay, magiging honest na ako. Salamat kasi ikaw ang naging inspirasyon ko habang nagtatrabaho ako dito. Dahil sa'yo, naging masaya ako. At sorry kasi na-disappoint ka sa akin dahil sa ginawa ko kay Attorney Casey. At sorry, hindi na kita pinupo. Hindi mo ba ihihingi ng sorry yung ginawa mong panluloko sa akin 7 years ago? 7 years ago? Ibig sabihin yung... SD card. Grabe naman tong magtanim ng galit, ang lalim ng ugat. Sorry dun sa SD card. May malilipatan ka na bang trabaho?
Maghahanap pa ako. Okay lang? Huwag ka mag-worry, makakahanap din ako ng ibang trabaho. Naalala mo si Gilier, yung classmate ko sa law school? Yung kasama ko nung binigyan mo ako ng maling SD card. Ah! Gilier palang pangalan niya. May-ari siya ng isang production house. Naghahanap siya ng in-house photographer. Stable na trabaho. Gusto mo subukan? Ire-recommend mo ko? Gusto mo ba? Oo naman. Wow, salamat attorney. Oh, ba't umiiyak ka? Kasi hindi na kita makikita. Sorry, attorney. Siguro by now, alam mo nang mula noon hanggang ngayon, may gusto ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ihihingi na ibalik nyo sa akin ang pagmamahal na binibigay ko. Okay na akong nasabi ko to sa inyo. At least pag alis ko dito, wala akong regrets. Salamat sa masayang 7 years, attorney. Maraming salamat din. Pinuntahan ko yung production house na sinasabi sa akin ni Roman, Papa Dudut. Nagulat ako kasi hindi siya cheap na production house. Marami silang ads na ginagawa at hindi basta-basta ang mga kliyente nila. Nakilala ko kaagad si Gilier, yung kaklase ni Roman. Ibinigay ko yung resume ko at in-interview niya ako. Nakapasa ako bilang in-house photographer nila. Pati ako ay nalula sa bilis ng mga pangyayari. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi ito yung ideal situation para sa akin. Ginagawa ko ang trabahong gusto ko na may stable na sweldo. After a few months at hindi sa pagmamayabang, siguro dahil sa husay kong kumuha ng pictures, ako ang madalas na nire-request ng mga kliyente sa mga event and photoshoots nila. Si attorney, naaalala ko pa rin. Kapag may lull siya shot o kaya naman ay kapag wala akong ginagawa, siya ang naiisip ko kaagad. Kumusta na kaya siya? Okay kaya yung sekretary niya na pumalit sa akin? Sana hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo. Tapos ay bigla akong hihinto sa pag-iisip. Marirealize ko na malala na to. Kailangan ko nang kalimutan si attorney. Kasi hindi ba kung may gusto siya sa akin, sana ibinibisita niya ako dito sa bago kong trabaho. Alam naman niya kung saan ako lumipat at kaibigan naman niya si Gilier. Pero wala. Ang sabi ko tuloy sa sarili ko ay tama na, Julie. 7 taon ng buhay mo ay naubos na sa kanya. Move on ka na. Pero paano ako makaka-move on kung pati si Sir Gilier kapag nakikita ko ay si Attorney Roman ang laging kinukwento? Oh, Julie, overtime ka? Yes, sir. Sandali na lang to. Kinokorek ko lang yung kulay ng model. Gusto ko yan. Medyo underexposed ang dating. Parang may mystery. Yun naman po kasi ang overall concept ng kliyente. Good. Parang ganyan yung isang picture na pinakita sa akin ni Roman na kinunan mo. Sir? Anong picture? Wala naman akong binigay na picture na kinunan ko at binigay ko kay Attorney Roman, ha? Ay, sorry. Hindi mo ba alam? Pinaprint niya yung mga picture na kinunan mo noong 7 years ago sa binigay mong SD card sa kanya. At mula doon, nagustuhan ko yung mga kuha mo kaya formalities na lang yung interview ko sa'yo. Kasi para sa akin, hired ka na. Teka, paanong... Nagulat ka, no? Freshman ka pa lang, nabanggit ka na sa akin ni Roman. Naintriga raw siya sa isang babae na nakipag-away sa isang pasahero sa UV Express na ayaw umusog para mapaupo ng maayos ang isang matandang lalaki. Hindi ko maalala yung... Nakaupo kami ni Roman sa harap. Nasa likod ka naman nakaupo. Sinita mo yung babae kasi tinataraya yung matandang lalaki. Pinausog mo kasi nahihirapan yung matanda. Kaso, ayaw umusog ng babae. Sabi niya, pababain na lang daw yung matanda at babayaran niya yung upuan. Nung narinig mo yun, inaway mo yung babae. Hindi ko na maalala yung sinabi mo. Pero tawa kami ng tawa ni Roman pagbaba namin. Kung ano-ano kasing batas ang sinabi mo doon sa babae, mali-mali naman yung mga sinabi mong batas. Naalala ko na! Ibig sabihin, mas una pa akong nakilala ni Attorney? Hindi ko alam ang timeline ng love story nyo. Pero alam niya, every time nandiyan ka at kinukunan mo siya ng picture. Minsan okay sa kanya pero pag alam niyang may klase ka, naiinis siya. Kasi alam niya nag-cut class ka dahil sa kanya. Sabi pa niya, ikaw raw ang stalker angel niya. May sense of justice para sa ibang tao pero para sa sarili, wala.
Para namang telenovela to, sir. Ang hirap paniwalaan. Ewan ko sa inyong dalawa. Natatawa nga ako nung kinuwento niya na ikaw ang legal assistant niya. Alam mo bang hindi niya alam kung anong gagawin niyang trato sa'yo? Teka. Sir, ibig mong sabihin, may gusto rin siya sa akin? Hindi mo ba siya tinanong? Hindi. Malay ko, hindi naman siya nagsasabi. Masyado madrama ang kwento niyo. Mabuti pa siya na lang kausapin mo. Baka mamaya ako pang masisi niya. O sige, tapusin mo na yan tapos umuwi ka na. Papa Dudut, ako yung stalker, hindi ba? Pero sa mga sinabi ni Sir Gelier, pareho pala kaming stalker ng isa't isa. Pagkatapos tong hilaw na confession na yon, hilaw kasi hindi galing mismo kay attorney at galing sa kaibigan niya. Kaya hindi pa counted yon, hindi ba? So paano na? Hindi ko na alam ang gagawin. Paano magpa-progress ang level ng relationship namin ni attorney kung hindi niya ako tinatawagan o binibisita sa bago kong trabaho? At ako naman, nahihiyang tumawag o puntahan siya sa trabaho. Ang dali lang ng problema namin pero hindi namin masolusyonan, and in the end, naisip ko na dahil ako naman ang mas bata, ako na lang ang magpapakumbaba. Lily, pakipasok dito yung compliance na pinagawa ko sa'yo. Ano to? Humingi ba ako ng coffee at pagkain na… Julie! Long time no see. Kung hindi pa talaga ako pupunta dito, hindi mo ako pupuntahan sa trabaho ko? Bakit naman kita pupuntahan sa trabaho mo? Di mo ako kukumustahin? Sinasabi naman ni Gilier sa akin kung anong ginagawa mo sa opisina niyo kaya alam ko kung okay ka o hindi. Alam mo, nakakaloka ka. Ako? Bakit? Gusto pa talaga babae yung manliligaw sa'yo? Liligawan mo ako? Depende. Depende sa ano. Kung magpapaligaw ka. Baliw ka talaga. Nagkwento sa'yo si Gilier ano? Marami siyang kwento sa akin. Alright, let's make this right. Ha? Paanong… Julie? Pwede ba kitang ligawan? After 8 years ay naging kami ni attorney Roman Papadudut. Ang haba at ang corny ng love story namin. Puro hit and miss pero sa bandang huli, na-hit din. Apparently, hinanap din niya ako pagka-graduate niya. Pero dahil naging abala na sa bar at sa trabaho ay hindi na niya ako pinursu. At noong nakita niya akong muli, nagulat daw siya. Gusto na raw niyang itanong kung bakit ako nandun sa law office o kung saan daw ako nagpupunta pero pinigilan niya ang sarili niya dahil siya ang boss ko. Sa ngayon ay magto 2 years na kami ni attorney. Hindi na namin kailangang i-stalk ang bawat isa para ipakita ang pagmamahal namin. Sana na-inspire ang mga tagapakinig ninyo sa kwento namin ni Roman Papadudut. Alam kong hindi lahat ng kwento ng pag-ibig nyo sa Barangay LS nagtatapos ng happy ending at my forever. Pero sana, sa pamamagitan ng kwento namin ay ma-inspire silang muli at maniwala na posible pa rin ang happy ending sa kwento ng pag-ibig nila. Papadudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon para basahin ang kwento ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Julie. Sa totoo lang, isa akong private person. Hindi ako nagkukwento ng sarili kong buhay kaya masasabi kong ito ang unang beses kong mag-share ng aking buhay at sa maraming tao pa. Ginawa ko ito para mailabas ko ang aking mga nararamdaman. Nahihirapan na po kasi ako sa sitwasyon ko sa ngayon. At sana po ay maintindihan po ito ng nakakarami. Siya nga pala, Papadudut, ako si Joshua, isang guy na ang gender preference ay babae. In short, I belong to the third sex, but I'm not a cross-dresser. Isa akong discreet gay, paminta kumbaga. Anyway, nagsimula ang lahat noong mamit ko si Rodeo sa isang bar dito sa Tomas Morato, Quezon City, noong 2016.
Aksidente lang ang meet-up namin at nangyari ito sa pamamagitan ng kaibigan kong si Angel na siyang naging kadate ko noon. Pero noong makita ko si Rodeo, na starstruck kaagad ako sa kanya at nasabi ko sa sarili ko na gusto ko siyang maging boyfriend. Sa itsura ni Rodeo, alam kong malabong mangyari ang gusto ko. Pero ako yung tipo ng baklang susubukan ko ang lahat, makuha lamang ang gusto. Kinausap ko siya noon, kunwari tropa-tropa ang turing ko sa kanya. Hanggang sa naging oportunista ako at kinuha ko ang cellphone number niya. Simula noon ay naging textmates na kami noong una, pero dahil sa nawawala na sa uso ang text messaging, ay nag-transfer ang communication namin sa Facebook at Messenger. Sa una, papadudot, ay chat-chat hanggang sa nauwi sa video calls. Hanggang sa inamin ko na sa kanya ang tunay kong sexualidad. Nagkita kami, nagka-date, nagkaroon kami ng casual sex. At yun nga, naging kami rin kinalaunan. Papadudot, sobrang challenging ang relasyon namin ni Rodeo. Nagmamahalan naman kaming dalawa at hindi kami nawawala ng oras sa isa't isa. Kahit na may kanya-kanya kaming trabaho at busy din sa pag-aaral, that time nagtatrabaho si Rodeo sa call center. At ako naman ay working student ako sa isang fast food chain sa Muñoz, Quezon City. Hanggang sa sinubok ng tadhana ang aming relasyon. Nalipat si Rodeo sa Cebu habang ako ay nanatili sa Maynila para mag-aral. Siyempre, long distance relationship ang setup namin, which is new. At kahit na alam kong mahal na mahal ako ni Rodeo, ay hindi mo maiiwasan sa akin na mag-alala, lalo pat marami na akong naririnig sa programa mo sa YouTube na hindi nagtatagal ang LDR, lalo na sa mga relationship ng lalaki sa lalaki. Aaminin ko, sa relasyon ng isang lalaki at bakla ay bihira ang tumatagal dahil more on physical ang pagpapakita ng pag-ibig. Sige, sabihin na nating sex is the large factor ng gay relationship. Kaya noong dumating ang semestral break, ay nagpa siya akong pumunta ng Cebu para bisitahin ang aking pinakamamahal na boyfriend. Samantala habang nasa Cebu ay nanirahan kami na parang mag-asawa. Punong-puno ng pagmamahalan. Akala mo talaga kami ang destiny and soulmates. Alam mo, Rodeo, ang swerte ko sa'yo, love na love mo ako, loyal at supportive, lalo na sa pag-aaral ko. Very thankful talaga ako kasi dumating ka sa buhay ko. Sabi ko kay Rodeo. Mahal kasi kita, Joshua, kaya ko ginagawa yon. Pagpapatuloy ni Rodeo. Ikaw naman ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsusumikap ako para sa future natin. Halos kiligin naman ako hanggang singit nang marinig ko ang sinabing yon ni Rodeo. Feel na feel ko talaga na parang kami na talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Basta magtulungan tayo na maabot natin ang pangarap natin. Paggaranti ako naman sa kanya. Alam mo ba, legal na ang same-sex marriage sa Taiwan. Kapag nakaipon ako ng malaki, pupuntahan natin yun. At doon tayo magpapakasal. Dagdag ni Rodeo sa akin. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Halos himatayin na ako noon sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Tumango naman siya, papadudot bilang sagot. At pagkatapos ay hinalikan niya ako sa labi. At nung gabing yon ay naging malagablab ang love-making naming dalawa. Papadudot yun talaga ang plano namin ni Rodeo. Kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ay pag-aaralin ko naman ang aking boyfriend. Nang sa ganon ay maabot din niya ang kanyang pangarap at maging successful kaming pareho. Samantala hindi maiiwasan na makakarinig kami ng mga side comments na tutol sa aming relasyon. At aaminin ko noong una ay nakakaapekto yon sa akin. Kaya paminsan-minsan ay hindi ko maiwasang magkaroon ng doubts sa future naming dalawa.
Rodeo, naniniwala ka ba na tatagal ang relasyon natin? Curious kong tanong sa kanya. Nasa pagtitiwala yan, Joshua. Kung may tiwala ka sa partner mo, tatagal talaga ang relasyon ninyo. Sagot niya sa akin. Para namang pumapalakpak ang tenga ko sa tuwa, Papa Dudut. Pasinungalingan natin yung madalas na sabihin ng mga thunders na wala raw nagtatagal na relasyon na ganito. Alam mo na, yung lalaki sa lalaki. Papatunayan natin sa kanila na maling-mali sa kanila kasi ngayon pa lang sinisigurado ko sa iyo na habang buhay ang relasyon nating ito. Till death do us part. Paggarantiya sa akin ni Rodeo na siyang nagpakampante sa akin. Papadudot masaya kami ni Rodeo sa aming relasyon. Mahal na mahal namin ang isa't isa, kulang na nga lang ay ikasal kami dahil kung magsama kaming dalawa ay para talaga kaming mag-asawa. Kaya nga noong mga panahong yun ay very thankful ako sa Diyos. Dahil binigay niya sa akin si Rodeo na loving, thoughtful at very supportive. Papadudot lumipas pa ang ilang taon at nakapagtapos na rin ako at nakapagtrabaho ako bilang full-time, bilang call center agent sa isang malaking BPO company. That time ay naghahanda pa lang ako sa aking LET. And with that, may mga nagbago. Naging madalas na ang tampuhan namin. Palagi kaming may misunderstanding. Dumating din kami sa puntong nag-aaway at nagkakasakitan na kami. Pero ganun pa man ay hindi pa rin pumasok sa aming isipan na maghiwalay. Inisip ko na lamang na lahat ng relasyong dumaraan talaga sa mga pagsubok. Sinikap kong isalba ang relasyon namin. Ang mga nararamdaman ko ang pag-ibig ko sa lalaking naging bahagi na ng buhay ko. Joshua, bakit nagbago ka na? Dati-rati ang sweet mo sa akin. May oras ka sa akin pero ngayon parang wala na. Nababaliwala mo na ako, sabi niya sa akin isang araw. Anong binabaliwala? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Masyado lang akong busy sa work. Sorry kung nawawala na ako ng time sa'yo. Katuwiran ko naman sa kanya. Pero kasama pa ba sa trabaho mo yung pakikipag-party mo? Hindi naman, hindi ba? Balik niya sa akin. Aaminin kong madalas sumasama ako sa mga party pero ginagawa ko lamang yon out of pakikisama, Papa Dudut. Okay, I'm sorry. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Pero nagpatuloy sa pagtatampo si Rodeo. Hindi mo lang alam kung ano ang nararamdaman ko sa ngayon. Teka, mahal mo pa ba ako, Joshua? Rodeo, mahal kita, alam mo yan. Tugon ko. Kung mahal mo ako bakit mo ginagawa sa akin to? Joshua, namimiss ko na yung dating ikaw. Yung malambing at mapagmahal na ikaw. Pakiramdam ko, wala na akong puwang dyan sa buhay mo. Pakiramdam ko nakakasagabal na lang ako sa iyo. Tapatin mo nga ako, gusto mo na bang kumawala sa relasyon natin? Sa puntong yon ay nakonsensya ako nang marinig ko ang sinabing yon ng boyfriend ko. Rodeo, sorry na. Okay, nagkamali ako, nagsisisi na ako pero ipangako mo sa akin na huwag kang susuko sa relasyon natin. I love you at hindi ko kakayaning mawala ka sa akin, ang sabi ko. Tumingin lamang sa akin sa Rodeo at naiiyak. Mahal mo ba talaga ako? O baka naman nagsasawa ka na sa akin kaya ganito na lang ang trato mo sa akin. Joshua, ayaw kong isipin na mauuwi lang sa wala ang pinagsamahan natin. Hindi ko rin kaya na mawala ka sa akin. Pero sana naman ay tulungan mo naman ako sa pagpapatakbo ng relasyon natin. Hindi yung puro ako na lang ang palaging gumagawa ng paraan para ma-safe ang pagmamahalan natin. Sabi niya sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng sobrang guilt. Hindi ko gustong baliwalain si Rodeo. Pero tanong ko noon sa sarili ko ay dapat na bang akong pumili kung pag-ibig o career ang aking uunahin?
Joshua, ramdam kong nafo-fall out of love ka na sa akin. Sabi mo na sa akin kung ayaw mo na. Wika niya. Nagbuntong hininga ko. Kahit kailan Rodeo hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Please, tanggalin mo na sa isipan mo yan, ang sabi ko. Ngunit nagpatuloy lang sa pagtatampo si Rodeo sa akin. At sa oras na yon ay parang nagsususpetsa pa siya. Baka naman kaya ka ganyan meron ka ng ibang mahal. Baka nakakita ka ng lalaking mas gwapo kesa sa akin. Kaya ganyan na lang ang trato mo sa akin. Sa puntong yon ay napiko na ako. Rodeo, ano ba? Kahit kailan hindi pumasok sa isipan ko na magtaksil sa'yo. Wala ka namang tiwala sa akin? Hindi siya kumibo noon. Pero nang mapansin niyang pupunta na ako sa aking kwarto, ay isang desisyon na lamang ang ginawa ng aking boyfriend. Maghiwalay na tayo. Parang kutsilyong tinarak sa puso ko ang sakit na naramdaman ko nung sinabi niya yon sa akin. Nagpatuloy siya sa kanyang sinasabi. Dapat na siguro akong bumukod nang sa ganon malaman ko kung anong kahalagahan ko sa buhay mo. Para hindi na ako nakakaistorbo sa iyo at malaman mo rin kung ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Papadudot masakit man pero hinayaan ko na siya sa naging desisyon niya. Baka kasi ayaw na niyang masaktan pa. At kahit masakit yon para sa akin ay tinis ko ang lahat. Since ako naman ang may kasalanan noon. Nagsimula akong i-explore ulit ang buhay ko nang wala si Rodeo. Pero papadudot nang umalis si Rodeo sa tinitirhan namin, doon ko ulit na-realize kung gaano siya kahalaga sa akin. Kaya sinubukan ko siyang suyuin noon. Nagkaroon kami ng casual sex pero nalungkot ako kasi parang nawala na kay Rodeo ang intimacy. Parang nakikipagtalik na lamang siya sa akin para lang makaraos. Gustuhin ko naman siyang kumprontahin pero na-realize kong wala akong karapatang kumprontahin siya kasi hindi pa kami opisyal na nagkakabalikan. Hanggang isang araw ay nalaman ko na lamang na meron ng bagong karelasyon si Rodeo, isang babae. Siyempre nagselos ako. Ano ba naman kasi ang laban ko sa isang babae? Hindi naman kasi totally bakla si Rodeo, bisexual lamang siya. At kadalasan sa mga bisexual na kilala ko ay sa babae pa rin bumabagsak at nagkakaroon ng pamilya. Papadudot dahil sa pagmamahal at dahil na rin siguro sa insecurity kaya naging seloso at possessive ako kahit wala sa lugar. Anong ginawa ninyo ni Aliana? Bakit magkasama kayong dalawa? Usig ko kay Rodeo. Hindi ko pa nasasabi sa iyo pero si Aliana, girlfriend ko na siya. Diretsang sagot ni Rodeo sa akin. Gustuhin ko mang magprotesta pero naisip ko na wala rin naman akong magagawa. Naisip ko noon na siguro tama ang sinasabi sa akin ng mga matatanda noon na ang lalaki ay nilikha para sa babae, hindi para sa bakla. At kahit na ano pa ang mangyari, ang hahanapin pa rin ng lalaki ay isang babae. Napatingin lamang ako kay Rodeo noon, naiiyak. Pero hindi ko magawang magalit sa kanya kasi karapatan niyang sumaya sa buhay. Kung masaya siya sa piling ng Alianang yon ay sige lang. At saka ayoko maging selfish kaya kahit na masakit sa akin ay pinalaya ko na lamang si Rodeo. Pagkatapos noon ay ilang buwan din kaming hindi nagkita ni Rodeo. Pero makalipas ang 6 na buwan ay muli siyang tumawag sa akin at sinabi niya sa akin na hiwalay na raw sila ni Aliana. Tinanong ko siya kung bakit hindi nagtagal ang relasyon nila. Ang sabi naman niya sa akin ay mahal pa rin niya ako. At dahil sa marupok ako pagdating kay Rodeo, nagkabalikan kami after a month. Yun nga lang papadudot simula noon ay lalo akong naging paranoid at naging seloso. Kumbaga ay binakurang ko na ang boyfriend ko. Ayaw na ayaw ko siya noong makita kasama ang ibang lalaki o babae at kapag nakikita ko siyang may kasamang iba ay talagang nagagalit ako.
Sa kabilang banda ay merong kaibigan lalaki si Rodeo at naobserbahan ko na close silang dalawa. Dahil dito ay nagpanik ako deep inside lalo na noong naramdaman kong unti-unting nawala ng pagpapahalaga sa akin ng boyfriend ko. Sinasabi ko tuloy sa sarili ko na baka heto na yata ang karma ko dahil binaliwala ko siya noon. Papadudot kapag pinag-uusapan namin ang future ng aming relasyon, palaging inuungkat ni Rodeo ang nakaraan at lagi po akong nagigilty noon. Yes, I know how hard and hurt being neglected, pero palagi kong sinasabi sa kanya na huwag niya akong gantihan. Pero palaging ini-insist ni Rodeo na hindi siya gumaganti sa akin at mahal na mahal pa rin daw niya ako. Papadudot kaunting pag-unawa at tiwala lamang ang hinihingi sa akin noon ni Rodeo na agad ko namang pinagbigyan dahil na rin sa mahal na mahal ko siya. Papadudot sinubukan kong isalba ang relasyon namin ni Rodeo. Halos ako na nga mismo ang nagdala ng lahat. Pero nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa amin. Hindi ko pa rin kasi maiwasang magselos at maging paranoid sa tuwing nakikita ko si Rodeo na kasama ang kanyang espesyal na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Alan Troy. Tapos isang araw ay nahuli ko silang naghahalikan sa isang bar sa Tomas Morato. Hindi ko sila agad na kinompronta dahil ayaw kong gumawa ng iskandalo. Ngunit pag uwi namin sa bahay, sinurpresa ko na lamang si Rodeo ng isang malakas na suntok na tumama sa kanyang mukha na naging dahilan para mawalan siya ng balanse at humandusay sa sahig. Galit na galit akong nagwika sa aking boyfriend. Kaya pala grabe na yung panlalamig mo sa akin. Dahil lang pala sa lalaking yun. Hindi ako nagtataksil sa iyo, Joshua, maniwala ka. Kahit kailan hindi kita niloko. Umiiyak na wika ni Rodeo sa akin. Truth or dare lang yun. Paliwanag pa niya sa akin. Papadudot hindi ko makuhang paniwalaan ang kwento ng boyfriend ko sa akin. At pumayag ka namang makipag-truth or dare sa baklang yun. Alam mo naman sa ating LGBT community kapag sinabing truth or dare laging may kalaswaang nagaganap. Alam mo Rodeo, noong nakita ko naghahalikan kayong dalawa ng baklang yon parang gusto kong pumatay ng tao. Gusto ko kayong patayin ni Alan. Nagtimpi lang ako, ang sabi ko. Nung una ay tahimik lang si Rodeo noon habang ako naman ay umiiyak sa harapan niya. Pero lalo akong napaiyak nang mayroon siyang sinabi sa akin. I need space, Joshua. Patayin mo man ako ngayon pero ayoko na. Nanginig ang buong katawan ko noon sa panlulumo. Makikipaghiwalay ka na sa akin, ganun ba? Tumango si Rodeo at hindi ko na kaya, Joshua. Gusto ko na ng espasyo sa buhay ko. Nagiging pabigat ka na sa akin. Marami na akong iniisip, mga kapatid ko, pag-aaral ko, trabaho ko. Hindi ko na kayang isabay pa ang mga kapraningan mo. Ang dami mong demand sa akin. Napapagod na ako, Joshua. Papadudot sa puntong yon ay sinisi ko na ang sarili ko. Iniisip ko na ako nga siguro ang may mali kaya ganon ang nangyari sa relasyon namin ni Rodeo. Kasi alam ko na parang nagiging selfish na ako. Hinawakan ko masyado ang buhay niya. Pinaandar ko yon ayon sa aking kagustuhan. Mali pala yon. Kung mahal ko talaga siya ay hindi ko gagawin sa kanya ang mga pagkakamaling yon. Pero papadudot wala rin akong nagawa nung umalis siya at makipag-break sa akin. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay hinanap-hanap ko ulit siya. Kaya sinubukan ko siyang balikan. Ginawa ko noon ang lahat para magkabalikan kaming dalawa. Naalala ko noon, nagmakaawa ko sa aking boyfriend na makipagbalikan na siya sa akin. Rodeo, palagi kasi kitang iniisip, nami-miss na kita. Yung mga halik mo, yung mga yakap mo, lahat nami-miss ko na sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Sumagot si Rodeo.
Mahal kita pero hindi na niya tinuloy ang gusto niyang sabihin sa akin. Pero nagpretend ako na hindi ko narinig ang salitang pero. Kung talagang mahal mo ko, patunayan mo sa akin. Wika ko at anyong hahalikan sa Rodeo pero umiwas na siya. Joshua, no. Malamig na sabi niya sa akin. Anong no? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit hindi mo patunayan sa akin ngayon? Pero hindi siya kumibo. Hindi rin siya nakipagbalikan sa akin. Hanggang sa isang araw, isang lihim ni Rodeo ang aking nadiskubre. Meron na silang relasyon ni Alan at nag-live-in na sila. Siyempre kinumpronta ko sila kahit na alam kong wala akong karapatan. Buti na lamang at kalmado lamang si Alan noong kinumpronta ko siya. Samantala kinausap ko noon si Rodeo na kaming dalawa lang. Si Alan na palang pinalit mo sa akin. Bakit? Mas magaling ba siya? Ano? Sasayangin mo lang ang 6 na taong relasyon natin? Paano na yung pinangako natin sa isa't isa? Kakalimutan mo na lang ba yun? Ano, Rodeo? Halos hysterical na ako dahil kahit na anong gawin ko, kahit parang alam ko na ang ibig niyang sabihin pero hindi ko talaga magawang tanggapin. Pagod na ako sa iyo, Joshua. Matagal ko nang sinabi sa iyo na wala na tayo. Tigilan mo na ako. Yun lang ang masasabi ko sa iyo sa ngayon. Yun ang huli niyang sinabi sa akin. Papadudot hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko. Yes, hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin siya. Naroroon pa rin ang pag-ibig ko kay Rodeo at naiinggit ako kay Alan. Tapos ay lalo pa akong nainggit nang mabalitaan kong nag-Taiwan sila at doon ay nagpakasal. Ako dapat yung pinakasalan niya. Pangarap namin yun. Pero bakit sa iba niya ginawa yun? Call me martyr, bobo, estupido, whatever. Pero hanggang ngayon ay mahal ko pa rin si Rodeo, Sherwin Magpayo. Oo, binanggit ko ang kanyang tunay na pangalan para malaman mong hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa ginawa mo sa akin. At mahal na mahal pa rin kita kahit na alam kong wala nang pag-asang magkabalikan pa tayo. Papadudod, sana po ay matulungan ninyo ako sa love life ko. Maraming salamat sa inyo in advance. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na nagmamahal, Joshua. Joshua, masasabi kong magulo ang iyong isipan. Alam mo na ang kasagutan, ayaw sa iyo ni Rodeo. Ngunit hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan na tapos na ang lahat sa inyo. It's over now. Pero hindi ka namin masisisi kung hindi mo ma-let go si Rodeo dahil nag-invest ka ng sobrang emosyon sa inyong relasyon. Ganon pa man ay kailangan mong tanggapin na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Learn to forget and move on. Accept the fact na si Alan na ang mahal niya at hindi na ikaw. At huwag kang malungkot kung masasayang ang mahabang panahong pinagsamahan ninyo dahil hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Marami ka pang makikilala. Mahahanap mo rin ang lalaking magmamahal sa iyo ng tapat at handang tanggapin ang iyong ups and downs. Tandaan mo, it's not worth it na ipaglaban mo pa si Rodeo dahil obviously ay masaya na siya sa iba. Tama na ang kahibangan. Bumangon ka na at tanggapin na kailangan mong mabuhay nang wala siya.